I know how much you love her, kaya good luck bro. Sana gumawa na kayo ng anak para naman makahabol na kayo sa amin. Tawa pa nito sa akin. Well, kung yun ay pagbibigyan ako ni Chris ah. Pero kung hindi, hihiramin na lang namin ang isa sa mga anak ninyo. Biro ko naman sa kanya. No way! Gumawa kayo ng para sa inyo. Hindi mo alam na pinaghirapan namin buuin ng mga anak namin tapos hihiramin mo lang? No way! Sabay ngisipan nito ng nakakabaliw. Ang damot mo naman, pamangkin ko rin naman ang mga iyon ah. Ngiti ko panturan sa kanya. Kung yun ay papayag ang kapatid mo, baka hindi lang sermon ang abutin mo kapag kinuha mo ang isa sa mga anak namin. Tawa pa ni Liam. Nagiging bungangera na nga yung asawa mo. Buti na papagtsagaan mo yan. Biro ko pa. Kahit magbunga nga pa siya na magbunga nga, mahal ko pa rin siya. Magandang sagot ng bayaw ko. Parang si Krisa din hanggang ngayon. Bunga nga pa rin pero ayos lang. Ang mahalaga ay nakita ko na siya. Nature na siguro ng mga babae ang magbunga nga. Sabi ko pa sa bayaw ko. Anong nature ang pinagsasasabi mo? Patay. Narinig ng kapatid ko ang sinabi ko. Nasa likuran na pala ito namin ni Liam. Pareho pa kami na lumingon ni Liam na magsalita si Shanshan. Narito ka na pala, asawa ko. Bati naman ni Liam sa asawa nito. Oo. At ano yung narinig ko na nature na ng mga babae ang magbunga nga? Sabay pamewang pa nito na nakatingin sa akin. Ngumiti na lang ako para hindi ito mabwisit sa akin. Itong kapatid ko talaga. Wala yun. Wika ko pa. Butit na padalaw ka. Nahanap mo na ba si Krisa? Tanong pa nito. Ngumiti pa ako na labas ang ipin saka sumulyap ako kay Liam. Secret? Sagot ko. Anong secret? May pa-secret ka pang nalalaman? Kung hindi lang ka sa padalos-dalos, edi sana kasama mo ng asawa mo. Sermon na naman dito sa akin. Asawa ko, huwag mo na sermonan ng kapatid mo. Tao lang naman tayo, nagkakamali din sa mga desisyon sa buhay. Pagsalo naman sa akin ni Liam. Isa ka din, pareho lang kayo. Mga lalaki nga naman, pag nagdesisyon padalos-dalos. Pag nalaman nila na nagkamali sila, para mga tanga nahahabol-habol. Malditang wika ng kapatid ko. Masyado talaga itong kapatid ko. Pareho na kaming binabanata ni Liam. Asawa ko, nagiging tanga lang kami sa taong minamahal namin. Sagot pa ni Liam. Shoo! Sabihin mo, katangahan talaga yun dahil kung hindi ba naman katangahan yun, anong tawag doon? Kabobohan? Bahala nga kayo dyan. Huwag kang tumabi sa akin mamaya ha. Sabay duro pa nito kay Liam. Natatawa na lang ako sa kanilang dalawa. Ikaw, tawa-tawa ka pa dyan. Kung buhay lang si Lola, naku, baka pinagpapaluka na nun. Hindi ka ba naman baliw? Gawin mo ba namang gwardiya ang daga sa pinto ng asawa mo? Kung sa akin gawin ni Liam yun, ipakakain ko talaga sa kanyang daga ng buhay. Dugtong pa ng kapatid ko. Grabe talaga itong kapatid kong manermon sa akin. Pasalamat lang ito dahil mahal ko ito. Kung hindi, sasabihin ko kay Liam na hiwalayan niya na ito. Pero syempre, hindi ko naman magagawa iyon. Bro, bakit mahal mong babaeng to? Napakadaldal. Pabiro ko pang tanong kay Liam at natawa naman ito habang ang kapatid ko tumaas pa ang kilay. Bigla na lang akong hinampas dito sa balikat ng malakas. Aray! Loko ka eh. Ikasabot ka nga sa plano dito noon. Wala akong kaalam-alam na ikakasal na pala ako sa lalaking yan. May divorce pa kayong nalalaman. Sabay irapan nito. Lalong natawa si Liam. Kinabig niya ang kapatid ko sa bewang. Hindi naman divorce paper yun eh. Kundi wedding certificates yung pinirmahan mo. Ngiti namang sabi ni Liam sa asawa. Oh, sinong tanga ngayon? Pipirma-pirma ng kontrata, hindi alam kung anong pinipirmahan. Panunokso ko pa sa kapatid ko. Umingos naman ito. Hindi ko talaga alam kung totoong kapatid ba talaga kita. Inaasar mo na naman ako. Nakabusangot pa nitong sabi sa akin at lalo akong natawa. Asawa ko, ikaw ang una ng asar kaya. Ngiti pang sabi ni Liam sa kapatid ko habang nakakabig ang mga kamay nito sa bewang ng kapatid ko. Isa ka din, pinagkakaisahan niyo ako. Sabay si ko dito kay Liam. Mabuti pa, sweetie, lutuan mo na lang kami ng masarap na pasta. Wika ko naman sa kapatid ko. Okay, dito na muna kayo at magluluto ako para may meriendahin ng mga bata pagdating nila. Wika pa nito at pinakalas ang kamay ni Liam sa bewang nito. Makalipas pang ilang sandali ay dumating na ang mga bata.
Binigay ko isa-isa sa kanila ang mga pasalubong ko para sa kanila. Nakapaglaro pa ako sa mga bata bago ako umuwi sa mansyon. Pinaayos ko kay Menchie ang kwarto ni Krisa dati. Bagong katulong ko sa Menchie at si Manang kasi matanda na at saka para may katuwang ito sa pag-aalaga sa mansyon o sa paglilinis. Ganun pa rin ang pwesto ng kwarto ni Krisa. Maliban na lang sa pintuan dahil pinaayos ko ito noon. Ang mga gamit niya ay pinalinis ko sa katulong. Para pag sumapit man ang araw na makita ko siya at gusto niya rito sa mansyon tumira, ay nasa maayos pa rin ang kwarto niya. Chris's POV. Bago ako pumunta sa Holland, nagtaksi ako. Tulog pa si Jennifer nung umalis ako. Saka si Mama Lu at Ate Des ang binilinan ko sa anak ko. Pagsapit ko sa ospital ay tinawagan ko si Darwin. Sunundo naman ako nito sa entrance ng ospital. Ang aga mo ah. Bati nito sa akin. Naglakad kami sa hallway ng ospital. Inagahan ko talaga para makauwi ako na maaga. Dahil gusto ko kasi makasama pang anak ko. Saka pupunta pa ako mamaya sa spa para mag-resign. Wika ko naman kay Darwin. Ihahatid na kita mamaya. Offer naman ito sa akin. Pero baka hanapin ka na mag-ina mo. Don't worry, nagpaalam naman ako kay Hannah. Napupunta ako sa heaven. Sinabi ko na may pasyente ako doon. Anito. Sige, ikaw ang bahala. Wika ko pa. Kahapon nga pala dumugo ulit ang ilong ko. Mas matagal ang pagdugo niya kahapon. Sumbong ko kay Darwin at pumasok na kami sa room niya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ibig sabihin hindi tumalabang inandiyak ko sa'yo. At active ang tumor mo. Wika naman ito. Pinaupo niya ako at tiningnan ang mata ko. At pagkatapos ay kinuhanan niya ako ng dugo sa ulo ng daliri ko para ipa-lab test iyon. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang silid kung saan doon ako kukuhanan ng biopsy. Hindi madali iyon dahil may inilagay sila sa ulo ko at nakakonect iyon sa computer. Pagkatapos ay tinusok nila ang ulo ko ng isang pirasong stainless na kasinlaki lang ng karayong. Antindi ng sakit na iyon. Pakiramdam ko na manhid ang kabilang piraso ng ulo ko. May maliit lang silang kinuha sa tumor ko para itest iyon. Napaka-komplikado ng ginawang iyon sa akin dahil kapag nagalaw na ang bukol sa ulo ko ay maaaring mas magiging aktibo ang cancer cells doon. Pero pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Bahala na kung anong kahinatnan ng lahat ng ito. Pagkatapos ng iba ko pang mga test ay parang hinang-hina ako. Kailan ko malalaman ang result? Tanong ko pa kay Darwin. After 1 week, malalaman mo na ang result. Ay ni Darwin, ihatid na kita sa heaven. Presenta pa nito. Gusto ko munang mamasyal dito. Gusto kong pumunta sa park kung saan ka nag-propose sa akin noon. Mahina ako namang sabi kay Darwin. Kung ganoon, sasamahan na kita. Lahat naman ito sa akin. Tiningnan ko naman ito at tinawakan ng mga kamay niya. Darwin, wag na. Gusto ko munang mapag-isa. Mamamasya lang ako doon. Saka uuwi na rin ako sa heaven. Kung ano man maging resulta ng test ko. Maaari ba na tayo lang dapat ang makaalam? Pakiusap ko pa kay Darwin. Huwag kang mag-alala. Bilang doktor mo, magiging sekreto ang lahat pero bilang kaibigan mo, handa ako makinig sa gusto mo. At iginagalang ko ang desisyon mong yan. Kung ano man magiging result, kailangan paghandaan natin ang treatment mo. Ani Darwin at yumakap ito sa akin. Patid nito ang lungkot sa mga mata ko. Kung ano man mangyari sa akin, huwag mo sanang pababayaan si Jennifer. At ikaw na rin ang bahala magpaliwanag kay Jeffrey. Habilin ko pa sa kanya. Ano ka ba? Huwag ka mawala ng pag-asa. Di ba't nalampasan mo ang unang pagsubok sa buhay mo? Kaya naniniwala ako, malalampasan mo rin ito. Sabi pa nito, pilit na pinapalakas ang loob ko. Kumalas ako sa pagkakayakap niya. Oo naman, tumor lang yan. Sa Chris ako. Matapang yata ako. Pilit ako ngumiti nang sabihin iyon. Sige na, alis na ako. Paalam ko sa kanya. Sige, mag-iingat ka. Tawagan mo ako kapag may problema, okay? Bilin naman niya sa akin. Yes, Doc. Sabay kinuha ko ang shoulder bag ko at umalis na. Nag-wave pa ito bago ako lumabas ng ospital. Nung nasa labas na ako'y pumara ako ng taxi. Saka naman may nakita akong bagong dating na ambulance. Nakita ko ang isang dugoang babae at parang wala na itong buhay. Sinalubong ito ng mga nurse sa labas pa lang ng ospital. Pero nakita ko naman isang lalaki na nasa gilid nito at umiiyak habang kinakausap ang walang buhay na babae. Babe, please, lumaban ka.
Nandito na ako. Please. Iyak ng lalaki at napagtanto ko kung sino iyon. Si Lance iyon, ang pinsan ni Liam na pinsan ko rin. Gusto ko sana itong lapitan pero mabilis naman silang pumasok sa loob ng ospital kaya sumakay na lang ako sa taxi. Habang nasa biyahe ako'y nag-iisip ako. Si Christine ang babaeng iyon na parang wala ng buhay. Ano kaya nangyari kay Christine? Bakit duguan siya at parang hindi na siya gumagalaw? Tanong pa ng isip ko. Ma'am, saan ko po kayo ibababa? Tanong sa akin ng driver. Bumalik ang katinuan ko. Kuya, sa park po. Sagot ko, saka hindi na ito nagtanong. Makalipas ang ilang minuto ay binaba na ako ng driver sa park. Bumaba ako pagkatapos kong bayaran ito. Naglakad-lakad ako pagkatapos ay umupo ako sa lilim ng puno na nandoon sa park kung saan nag-propose si Darwin sa akin noon. Napangiti ako nang maisip ko ang katangahan ko noon dito. Nag-propose si Darwin sa akin dito tapos nakita ko na may pulang maliit sa ulo nito. Yun pala ay laser at tinakot pa ako ng asawa ko na babarilin si Darwin at napapailing na lang ako sa ginawang iyon ni Jeffrey. Kung noong una ay galit na galit ako sa kanya at kinamumuhian ko siya, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog na lang ang puso ko sa kanya. Ang pag-ibig nga naman, kapag dumating sa puso mo, mahirap mo na itong baliwalain hanggang hindi mo na mamalayan na natatangay ka na pala nito sa katangahan o sa kaligayahan. Pero malas ko lang dahil nagmahal ako sa isang tao na minsan ay nagiging halimaw ang ugali. Ganun ang paningin ko kay Jeffrey, kalahating halimaw, kalahating tao. Lumangap ako ng malalim na hininga at napasandal sa puno, saka ipinikit ko ang mga mata ko. Maya-maya ay may batang lumapit sa akin. Ate, bili na po kayo ng binabenta ko. Pambili ko lang po ng gamot ng nanay ko. Wika ni isang batang babae na madungis. May bitbit itong ballpen at notebook na maganda ang cover. Tiningnan ko iyon at kinuha. Kulay pink iyon at may cartoon characters iyon na kumikintab-kintab at may nakasulat doon na italic bold. Memories of love. Tell me that you love me and I will write your name inside of my heart so I'll always remember your name. Ngumiti naman ako sa nakasulat doon. Pagkatapos ay kinuha ko pa ang kulay blue na cover at may nakasulat naman doon. Memories of love. Kukunin man ako ng mundo, tatandaan mo. Tatakas pa rin ako para bumalik lang sa'yo. Natatawa ako sa mga nakasulat sa notebook na iyon kaya kinuha ko ang dalawa. Magkano tong dalawa? Tanong ko sa bata. $250 na lang po, ma'am. Dalawa. Bibigyan ko na lang po kayo ng ballpen. Wika nito. Kumuha ko ng 500 sa wallet ko at ibinigay sa bata. Keep the change. Sabi ko pa, saka binigyan ako ng 2 ballpen. Natuwa naman ang bata. Salamat po, ate. May pambili na po ako ng gamot ng nanay. Tuwa pa nitong pasasalamat sa akin. Nginitian ko ito. Walang anuman. Ingat ka. Salamat rin dito. Sabi ko pa sa bata. Ngumiti pa ito bago umalis. Gagawin kong diary ang notebook na ito. Ilalagay ko lahat ng memories ko dito. Ang pagkikita namin ni Jeffrey. Ang unang pagtatalik namin. Ang pagkabuo ni Jennifer. Ang pagdate namin. Ang paglihi ko ng shawarma at milk tea na walang tea. Saka ang pagbundol ko ng mga sasakyan niya dahil sa pagsaselos ko sa babaeng kasama niya. Yung nanonood kami ng sine at ang unang beses na dinala niya ako rito sa park. Ang magagandang alaala lang ang ilalagay ko rito. Tapos ilalagay ko rito ang larawan ni Jennifer mula nang ipanganak ko siya at yung pagpapadede ko sa kanya. Lahat ng magandang alaala ay isusulat ko. 2 ang gagawin ko. Ang isa ay para sa akin, yung kulay pink. At yung isa ay para kay Jeffrey, yung kulay blue. Nang sa ganoon ko sakaling mawala man ako ay may maiwan akong alaala sa kanya. Sa diary kong ito ay paliliwanag ko sa kanya ang lahat. At ang isa ay itatabi ko para sa huling himlayan ko. Tumayo ako at umalis sa park. Naglakad-lakad pa ako. May nataanan akong funeral. Nakapromo sila kaya pumasok ako para magtanong-tanong. Good afternoon, ma'am. What can I do for you? Tanong pa ng isang baklitang nakabantay. Magkano ang burial ninyo? Tanong ko. Yung package po, ma'am, is 500,000. Sagot naman ito. Mahal naman. Wala na bang tawad yun? Sige ma'am, bibigyan ko po kayo ng special discount kapag nag-avail kayo ngayon.
Sagot naman ito. Magkano naman? Tanong ko. Nasa 410,000 na lang po, ma'am. Sagad na ba yun? Wika ko. Yes, ma'am. Package na po iyan. May free jar na po kayo. Kung gusto niyo po ng cremation, may pagsisidlan na po sa abo ninyo. Wika pa nito. May avail pa kayo na Doge Cemetery? Tanong ko pa. Doon kasi malapit na inilibing si mommy. Gusto ko kasi kapag namatay ako, malapit lang kay mommy. Opo, ma'am. Pero doon lang po ang avail namin sa pinakadulo. Wika naman ng bakla. Ano kasama doon sa package? Tanong ko pa. Kasama na po doon, ma'am, ang burial, kabaong sa kalibingan at isang jar. Kasi pwede pong cremation kayo tapos pwede kayong ilibing doon sa libingan ninyo. Ganun? Kasama na ba ang lapida doon? Tanong ko pa. Opo, ma'am. Kasama na po pati na ang mga bulaklak. Wika pa nito. Sige, hihingi ako ng number mo. Magkano reservation fee? Tanong ko pa. 20K po, ma'am. Pero dahil naka-promo kami, 10,000 na lang. Wika pa nito. Buti may pera pa akong natira. Sige, magpapreserve ako. Wala ba kayong hulugan monthly? Tanong ko pa. Naroon naman po, ma'am. Nito. Sige, pag-iisipan ko kung maghuhulugan ako monthly or ikakash ko na lang kapag nagkapera ako. Wika ko naman. Binayaran ko ang reservation fee. Gusto ko kasi na paghandaan ang araw ng kamatayan ko. Mabuti na yung nakahanda. Pagkatapos ko doon ay pumana na ako ng taxi para magpatid sa Heaven City. Mga alas 3 na ako nang hapon nakarating sa Heaven. Hindi muna ako umuwi sa bahay. Tinawagan ko muna si Sir Tobias para itanong kung nasaan ito. Buti na lang at nasa Heaven pa siya. Nakapagkita ako sa kanya at ibinigay ang resignation paper na ginawa ko kagabi. Nagkita kami sa isang coffee shop. Ano to? Takang tanong niya sa akin. I'm sorry sir pero magre-resign na ako sa trabaho. Wika ko naman. What? But why? Kunot na upan niyan tanong sa akin. Para lang sa ikabubuti ng lahat. Walang anumang sabi ko. Dahil ba ito sa nangyari sa Enchanted Restaurant nung nakaraang gabi? Bigla ka na lang umalis. Tanong pa nito. Yes sir, pasensya na po kayo sa ginawa ko. Wala na kasi ako maisip na idahilan noon kay Jeffrey. Saad ko pa sa kanya. Lalong kumunot ang noon niya. What do you mean? Magkakilala ba kayo ni Mr. Jeff? Tanong pa nito. He's my husband. Walang preno kong sagot sa kanya. What? Gulat pa nito at nanlaki pa ang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Sorry sir kung sinabi ko na boyfriend ko kayo. Gusto ko lang kasi na makaiwas sa kanya. Kaya lang hindi pa rin ako nakaiwas. Paumanhin ko pa. Kumibot naman ang mga labi nito. It's okay. He understand. Sino ba naman mag-aakala na ikaw ang asawa ni Mr. Jeff? Mahina naman itong sabi. Sige sir. Salamat ulit sa coffee at sa pagpapaunlak mo na magkita tayo. Saka tumayo na ako para umalis. Okay. Good luck, Alea. Have a nice day. Ngiti naman itong sabi sa akin. Pagkatapos noon ay umuwi na ako sa bahay. Bago ako umuwi, bumili muna ako ng pasalubong kay Jennifer. Dunkin' Donut at ice cream na paborito niya. Pero bihila ko lang itong pinapakain sa kanya. Ayoko kasi na masanay siya sa mga matatamis. Pagdating ko naman sa bahay, inaabutan ko siyang tulog katabi ni Ate Des. Ilagay ko na lang ang dala ko sa ref. Pagkatapos ay nagpahinga ako saglit at nag-shower. Pagkatapos ay nagbihis at uminom ng gamot. Nasa kusina ako noon, saka naman pagdating ni Mama Lu. Nandito ka na pala, Iha. Kamusta ang lakad mo? Tanong nito sa akin. Okay lang po, Mama Lu. Saan po kayo galing? Tanong ko pa. Nakipagkita ako sa abogado ko. At ang sabi, matagal na raw naabsuelto ang kaso ko. Inurong na raw na nag-complain sa akin ang kaso. Kaya malaya na ako, Alea. Masaya pa nitong wika sa akin. Talaga? Yes. Ibig sabihin, pwede ka nang gumala kahit saan, Mama. Sa kaniyakap ko ito ng mahigpit at agad namang kumawala. Paano yung kay Ate Des? Malungkot ko namang tanong. Kay Des? Wala naman daw problema, sabi ng abogado ko dahil pwede naman daw siyang magpiyansa ng 50,000. Kaya wag mo nang alalahanin iyon dahil makakapagpiyansa na siya. Ngiti naman ni Mama Lu. May pera pa ako dito. Idagdag niyo po sa piyansa ni Ate Des. Nang sa ganoon, pwede na rin siyang makapasyal sa lugar nila. Sabi ko naman,
Kinuha ko ang 40,000 sa wallet ko at ibinigay kay Mama Lu. Ano ka ba? Itabi mo yan. Ako na bahala kay Des. Sabi naman ito sa akin. Magtatampo ako kapag hindi niyo ito kinuha. May pera pa naman ako rito para sa bayarin natin at sa pang-araw-araw natin gastusin. Kaya idagdag niyo na ito, Mama Lu. Paglalambing ko pa kay Mama Lu. Ay nakong bata ka oh. O sige. Oo nga pala. Di ba bukas ng gabi alis ka na? Pupunta ka sa bahay ng asawa mo? Opo, Mama Lu. Bakit ho? Kasi gusto ko sanang pumunta ng Holland. Namimiss ko na kasi ang apo ko eh. Gusto ko sanang dalhin si Jennifer para may kalaro sa Angelo. Kung okay lang sa'yo. Babalik naman kami bago ka umuwi sa Friday. Lambing naman dito sa akin. Wala naman pong problema sa akin, Mama. Basta kayo na munang bahala kay Jennifer, ha? Bilin ko pa. Oo naman, huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko na mabuti si Jennifer. Ngiti pa nito sa akin. Makalipas ang isang oras ay nagising na ang anak ko. Yumakap pa ito sa akin. Baby, bukas aalis kayo ni Mama Lu ha. Pupunta kayo sa Holland kina Angelo. Doon muna kayo anak ha. Lambing ko pa kay Jennifer. Yay! Pupunta na ako kina Jello. Excited naman itong sabi. Mommy, okay ka na po? Tanong pa nito. Yes baby, Mommy is always okay. You want ice cream? Tanong ko. Yes Mommy. I love you, Mommy. You are so beautiful, Mommy. Like me. Pambobola pa ng anak ko. Ikaw talaga marunong ka naman bola, ha? Saka kinuha kong ice cream sa ref at isinalin ko yun sa isang maliit na tasa at ibinigay ko kay Jennifer. Tuwang-tuwa naman ito. Sarap. Papikit-pikit pa ito ng mata ng isubong isang kutsarang ice cream. Pahingi naman. Ang sarap naman yung kinakain mo, Jennifer. Wika naman ni Ate Des. Gusto niyo po mamita? Binili po ito ni Mommy sa akin. Wika pa ng anak ko sa mamita niya. Pahingi. Lambing naman ni Ate Des sa kanya. Sinubukan naman niya ang mamita niya. Sarap naman. Ani Ate Des. Jenny, si mamita mo lang bang bibigyan mo? Paano naman ang lola? Bigla namang sulpot ni Mama Lu. Tumabi rin ito kay Jennifer. Gusto niyo rin po, Lola? Malambing naman itong tanong kay Mama Lu. Yes, little princess. Gusto ko ice cream. Sagot naman ni Mama Lu. Sinubukan naman ito ng lola niya. Masarap nga. Sabi naman ng lola-lolahan niya. Natatawa na lang ako na pinapanood silang tatlo. Mahal na mahal nilang anak ko at hindi iba ang trato nila sa anak ko kundi para na nila itong tunay na apo. Nasa loob ako ng bahay ni Jeffrey kung saan niya ako dinala noong pinadukot niya ako. Bukas kasi babalik na siya rito at gusto ko tumupad sa usapan namin. Sa Ate Des na lang naiwan sa bahay ni Darwin dahil si Mama Lu kasi ay umalis na kanina papuntang Holland kasama si Jennifer. Doon muna sila kinahana. Namili ako ng lulutuin ko para bukas. Gusto ko kasi pagluto ko siya ng paborito niyang ulam. Ang kare-kare o kaya ay bulalo. Tinuruan pa ako noon ni Manang Miding na magluto ng mga paborito nitong ulam. Abala ako sa pag-aayos ng mga pinamili ko. Nilagay ko iyon sa ref. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Sariwa ang hangin dito sa labas at matatayog na puno ang nakikita ko. Puro berdeng dahon na nasa paligid ng bahay. Kahit na kulang pa ang landscape ng labas ng bahay ay maganda itong tingnan. Malawak kasi ito. Parang sa probinsya lang at mataas din ang pader ng bakod na nakapaikot. May upuan roon na yari sa bakal. Mukhang luma na ito pero umupo ako para magmuni-muni. Lumanghap ako ng sariwang hangin. Pasado 5:00 na iyon ng hapon. Malungkot ang mag-isa sa bahay na ito. Paano kaya si Jeffrey nakakatagal sa lugar na ito? At ilan na kayang mga babae ang dinala niya rito? Sino-sino kayang babae ang nakakasama niya sa loob ng 5 taon? Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang may dumating na sasakyan. Kusa lang bumukas ang gate at maya-maya pumasok ang kulay dilaw na kotse. Napatayo ako nang pumarada ito sa gilid ng bahay at bumaba ang sakay noon. Jeffrey! Sigaw ko. Tumingin ito sa akin at ngumiti ng malawak. Sinalubong ko ito. Akala ko ba bukas... Hindi na ako nakatapos sa pagsalita nang salubungin niya ako ng mainit na halik sa labi at kinabig niya ang bawang ko at niyapos. Napapikit ako sa ginawa niyang paghalik sa akin. Ilang segundo pa nakalipas ay binitawan niya na ang labi ko. Pareho kaming naghahabol ng hininga. I miss you, Bodley.
Bulong pa nito. Namula naman ang pisngi ko. Pakiramdam ko'y bumabalik ako sa pagka-teenager. Nandampian pa ako nito ng halik sa tenga. Nangilabot ang buo kong katawan. Bakit namumulakahan? Did you miss me? Ngiti pa nitong tanong sa akin. Sumimangot naman ako. Pakiramdam ko kasi inaasarin niya ako. Tumigil ka nga. Akala ko ba bukas ka pa pupunta dito? Bakit ngayon nandito ka? Tanong ko pa habang nakayakap siya sa bewang ko. Dahil akala ko bukas ka pa pupunta. Sagot naman ito, saka bumitaw na sa pagyakap sa akin. Let's go inside. Wika pa nito at inakbayan pa ako. Pumasok kami sa loob ng bahay. Naguba dito ng Amerikanan niya. Halatang galing sa office o sa malaking okasyon o kung saan man siya galing. Anong gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya. Ngumisi naman ito ng may kahulugan. Ikaw ang gusto kong kainin. Wika pa nito sa may mapanuksong boses sabay ngisi. Umupo ito sa sofa at idinipa ang mga kamay sa sofa. Nahiya naman ako sa sinabi niya at namula palalo ang pisngi ko. Ewan ko ba? Bakit tuwing nanunodyo ito'y kinikilig naman ako? Come here, hon. Sabay yaya nito sa akin. Gusto mo kuhanin kita ng tubig? Pagdadahilan ko. No. Come here, please. Sumamo pa nito. Halatang pagod dito kaya lumapit naman ako sa kanya. Kinabig naman niya ako kaya napaupo ako sa kandungan niya at lalo tuloy akong kinilig. How's your day? Tanong pa dito sa akin sabay halik sa pisngi ko. Napakapit naman ako sa leeg niya. Okay lang. Ikaw, halatang pagod ka yata. Gusto mo ipagtimpla kita ng tea? Paglalambing ko naman sa kanya. Ayoko, masakit ang katawan ko pati ng ulo ko. Sabi pa nito sa mahinahong boses. Kaya nataranta naman ako at tatayo na sana. Baka kasi mabigatan ito sa akin. Don't move, hon. Pigil pa nito sa akin ang akman tatayo na ako. Kasi baka nabibigatan ka sa akin. Gusto mong masahihin kita sa ulo? Pag-aalala ko naman sa kanya. Marunong ka? Walang reaksyon itong tanong. Halatang pagod nga ito. Kunti lang. Akin ang ulo mo, imamassage ko. Lahad ko pa sa kanya. Ngumiti naman ito. Really, hon? Panagurado pa nito. Oo naman. Humiga ka at umulan ka sa hita ko. Wika ako at umalis sa kandungan niya, tinayaan niya lang ako. Pagkatapos ay tumabi ako sa tabi niya. Saka naman humiga siya sa mahabang sofa at umunan sa mga hita ko. Pagkatapos ay inumpisahan ko ng hilutin ang ulo niya. Okay lang ba ang pressure ng paghilot ko sa ulo mo? Tanong ko. Yes, hon. Sagot pa nito at pumikit pa ito. Pinagmamasdan ko mukha niya. Hawig ito kay Jennifer. Ang labi niya, ang pointed nose niya at ang mahabang pilik mata niya. Paano kaya kapag nalaman niya na may anak kami? Magalit kaya siya sa akin? Magalit kaya siya na itinago ko ang anak niya? At hanggang ngayon wala pa rin akong lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo dahil sa sakit ko. At isa pa, ayoko malaman niya na matagal na kami nagkikita ni Darwin. Baka kasi magalit siya kapag nalaman niya ang pakikipagsabuatan ni Darwin sa akin noon na huwag ipaalam kung nasaan ako. Jeffrey, pukaw ko sa kanya. Sagot niya habang nakapikit ang mata at tinadama ang paghihilit ko sa ulo niya. Sorry ha? Pag-umpisa ko. Sorry for what? Tanong nito. Sorry kung namatay si lola mo nang dahil sa akin. Pero hindi ko naman sinasadya iyon. Malungkot ko namang sabi sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala ka namang kasalanan. Kung may dapat sisihin ako yun. Seryoso pa nitong sabi Kung hindi ko sana pinakawalan ng daga, edi sana hindi siya nahulog sa hagdan at hindi ko naman kasakalain. Napupunta siya roon sa mansyon. Wika ko pa. Kasalanan ko rin naman dahil kung hindi ko inilagay ang daga sa pinto ng kwarto mo, ay hindi sana mangyayari ang ganoong aksidente. Seryoso pa nitong sabi Pero kasalanan ko pa rin ang lahat. Sabi ko. Dumilat naman ito at tumingala sa akin. Pwede bang mag-focus ka na lang sa pagmamasahe sa akin? Kunot noon naman itong utos sa akin. Okay. Sabi ko naman saka pumikit naman ulit ito. Jeffrey? Tawag ko ulit sa pangalan niya. What? Ilang babae nang dinala mo dito sa bahay na ito? Walang pasubali kong tanong. Isa. Sagot naman niya. Parang tinusok tuloy ang puso ko. Ibig sabihin may dinala na siyang babae rito.
Babaero ka talaga. Inis ko namang wika sa kanya. Dumilat ulit ito at umupo sa katinitigan ako nito ng mabuti. Wala naman akong nabasa na anuman sa mukha niya. Kailan ba ako naging babaero, ha? Nisipan nitong tanong sa akin. Ewan ko sa'yo. Pairap ko namang wika. Lalo pa itong mamisi. Don't tell me, nagsaselos ka. Panunokso pa nito sa akin. Di bakit man ako magsaselos? Kung may hindi ako apektado. Honey, isa lang naman ang dinala ko ditong babae. At ikaw lang yun. Maliban sa'yo, wala na akong dinala dito. Para naman akong nabunutan ng tinik sa sinabi niya kaya napakagat-labi na lang ako. Di nga, tumawa naman ito. Ba't mo ako pinagtatawanan? Nakakunot na ako pang tanong sa kanya. Wala lang, ang cute mo kasi magselos. Alam mo, hon, hindi ako ng babae o kahit naganap man lang ng ibang babae. Wika pa nito. Talaga? Oo, kaya huwag kang mag-isip na ng babae ako dahil hindi ko magagawa yun. Saka ikinulong nito ang mukha ko sa mga malalapad niyang palad. Ilang segundo kami nagtitigan at maya pa ay siniila ko nito ng halik sa labi.